Hello, hello! Welcome back to Privacy in the Spotlight. And this month, we have to celebrate the Women's Month. Kaya ang ating pamagat ngayon for our third episode is, kakantahin ko ba to? Girls just wanna have some privacy. Ayan. And of course, ang kasama po natin ngayon is si Attorney Rashi Reliosa Sagigit, the Chief of Legal Division ng National Privacy Commission. Hi, Attorney Rashi! Hi, Miss Lauren. Finally, na-invite ka na namin dito. Thank you so much for having me. Nakasama ka na namin. Ang busy mo kasi. Ay, sorry naman. Lalo na ngayong gender development focused yung month natin. Since you are also the Gender and Development Technical Working Group Chairperson. Yes, I think mga 3 years na nga yata. Oo Hindi pa nga. sila nasasawa sa akin sa pagiging Since God chair 2020, ko. Yes. since 2020, si Attorney Rashi na po yung ating GAD Technical Working Group Chairperson. So, ang daming nangyari sa GAD during your tenure hanggang ngayon. So, ang daming activities. Ano nga yung mga activities nyo, Attorney Rashi? Right Well, before pa. Actually, well, of course, 2023, yung mga activities natin focused on painting activity. Aside from our usual orientation, seminars, and mga capacity building, meron tayong painting, bracelet making. So, parang nag-focus tayo sa arts kasi very creative ang mga taga-NPC. So, like you, Miss Lauren. Yes. And, ayan Meron ang akong end product bracelet. ng ano niya. Product to ng para siyang Taylor Swift inspired friendship bracelet. Nakalagay sa akin ay babae ako. Para sa mga hindi sure, babae po ako. And speaking of babae ako, Attorney Rashi, ang dami mong role. Hindi lang sa NPC. Kasi Yes. sa life din, ikaw ay... Yes, I'm a public servant. I am a government employee. I am a daughter. I am a wife. And of course, my favorite role of all, being a mother. So, ang hirap pag sabay-sabayin lahat. Pero, kinakaya naman natin. Pagod, pero masaya. Kaya nga, ang busy mo eh. Parang kailangan pa, pagka after office hours. Kailangan uwi na kasi may nag-aantay sa'yo. Yes, Pero that ganun. only shows na kaya mong gawin kahit public servant ka na and then may bahay ka pa kasi ikaw ay isang babae. Of course. O, diba? So, ano pa yung mga plans? Ano ba yung connection ng GAD sa NPC? I mean, ano yung role ng committee? Yes. So, yung Gender and Development Committee, well, all government agencies are required to allot 5% kasi of their budget to gender and development activities. So, in the NPC, we take this very seriously kasi hindi lang natin siya ginagawa to comply with that requirement, but we make it as the avenue for us to kahit papano have some fun activities as a commission, sama-sama lahat ng NPC employees to do something fun while pursuing advocacy. So, ayun nga, nagkakaroon tayo ng mga film showing, meron tayong mga orientations every now and then, and yung mga ganyang artistic activities din para, outlet din siya, di ba? Pag nagpe-paint ka, expression of your creativity while pursuing our advocacy for gender and development. Actually, yung pinaka-hinihintay ko palaging activities, yung GAD activities. Kasi Thank you so much. parang kahit busy, ay, GAD na. Kailangan kong pumunta doon kasi gagawa ng mga bracelet, mag-painting. May soap making pa tayo dati. Yes, before. Oo. So, thank you naman, Miss Lauren, that you appreciate all our course. activities kasi as much as possible, we try to accommodate kung ano din talaga yung mga gusto ng mga tao. Kasi, yun nga, ito yung time natin, parang bonding na din. So, it's so fulfilling na appreciate nyo and binavalue nyo yung mga ginagawa namin. So, Oo thank you so naman. much. Sobra. Yun actually yung talagang, ay, nako, excited yung PIAD pag merong... Like, wait lang, work. God mo Wait lang. Baka sabihin din kami nagtatrabaho. Ano po yun? Yun yung time lang na hindi naman pwede work. Kailangan may break in Yes. between. And yung God, yung nagbibigay nun. So, ano bang, Attorney Rashi, like, ano yung role? Kasi may mga nagtatanong. Ako, personally, yung ano ko kasi is,
ano bang connection ng God when it comes to privacy? Kasi nga, National Privacy Commission. So, ano ba yung gender? Hindi ba dapat lahat equal when it comes to privacy? So, bakit kailangan meron pang God? Actually, I read it up online. Parang sinabi dun na mas mataas talaga yung percentage of female users of social media. Alam naman natin ngayon in this day and age, talagang social media yung main avenue ng mga tao to update each other, to communicate, to educate themselves. So, dun sa stats na yun, although hindi naman malaki yung margin, hindi naman siya mag-exceed ng 10%, pero mas mataas pa din yung female users of social media accounts. So from there, dun talaga natin makikita na yun yung ginagamit ng mga tao, and ang dami na din naman talaga nating mga reports na nakukuha and even complaints na Gender-related. naka-focus din talaga siya sa online Mm. platform. So with this, we should be more vigilant dun sa mga repercussions of gender and development and privacy. So ano ba yung mga pwedeng mangyari pag na-invade yung privacy? So of course, andyan papasok yung discrimination, yung unfair treatment, and sana hindi talaga mangyari, pero hindi na iiwasan nangyayari yung mga gender-based violence. So, ano ba yung mga nakikita natin na pwedeng effects nun, 'di ba, pag na-violate yung privacy mo? Of course, hindi lang siya sa mental stress and anxiety, pwede din siyang like maging economic effect na Mawalan ka ng work. mawalan ka ng trabaho, or for example, hindi ka mabibigyan ng opportunity man lang na ma-interview sa work mo or anything, even the effects sa coworkers mo, dun sa mga like for us, dahil we go out, we have meetings with other people, like kayo, you do awareness activities. So, yung mga yun, it can have an effect on you. And ako, sa tingin ko sa babae, syempre isa yun sa mga sinasabi nga ni Queen Pia, 'di ba? Confidence with a heart. So, pag na-violate yung privacy mo, mawawalan ka Mawala ng yung confidence. So, confidence. paano ka haharap kahit sa sarili mo mga kaibigan, 'di ba? So, yun yung mga puwedeng repercussions na mangyari pag na-violate ang privacy mo. Oo, may nilabas kasi kami sa public info, may nilabas tayong AVP. Related yun sa, sabi mo nga kanina, yung mga users ng online, usually babae. So, meron kaming AVP na naglagay, sumali siya sa contest sa social media kasi merong parang paraffol. Tapos, kailangan ilagay yung name, complete name, address, and contact number. So, yung babae, nakaka-receive na ng mga unsolicited text, pinupuntahan na siya sa bahay. So, maybe ganun yung mga repercussions or risk, no? Yes, oo. Kaya tayo, kailangan din talaga natin maging very careful dun sa mga gano'n, kasi usong-uso na talaga yung mga scam and mga fake na mga websites, mga fake na mga pa-contest na ganyan. So, kailangan din talaga nating malaman kung saan talaga yung mga legit sources, kasi gano'n yung mga puwedeng maging effects, 'di ba? Parang it can go as far as susundan ka sa bahay mo, Oo, and yung mga stalkers. gano'ng mga bagay. So, So, dapat wag kailangan ka rin magpo-post ng real time. Like kung yes, nasaan oo, ka. oo. Even nga yung sa mga 'di ba may mga iba na parang may mga naka-tag na locations, avoid natin yung mga gano'n kasi hindi natin alam kung ano yung mga puwedeng mangyari kung mag-tag ka ng location, or baka puwede kang sundan, or Mm. malaman yung activities mo, yung parang maano ka na, Ay, every yung mga Friday, oo, nandito yung siya sa mga restaurant na 'to. favorite niyo Favorite pala, niya 'to. may discount pala every Oo. Friday. Like ako, palagi ako nasa kumakain, ay, saang ramen na naman si Roren pupunta. So, hindi Abangan porket na niya kung alam mo saan ba hindi na pupuntahan ni napupuntahan Roren ng ramen. ramen, baka dun na Oo. siya next. Oo. Tapos hindi porket strong independent woman ka, ay ipo-post mo na lang yung lahat ng gagawin mo online. So, meron Yes. talaga siyang concerns. Mhm. So, I think sa NPC, yun yung ini-encourage niya rin ng GAD, na lahat ng mga programs and awareness campaigns natin, naka-infuse yung GAD. Tama ba, Yes. Attorney Rashi? Yes, of course, parang aside from our own work, our issuances, our advisories, our
public materials, syempre, we are trying to equip NPC personnel also the mechanisms on how they can face and protect themselves if they are threatened or faced or put in a compromising situation para alam nila kung ano yung gagawin nila. So, yun talaga yung aim ng gender and development din dito sa NPC. So, guided tayo ng anong agency? Of course, ang NPC is in very strong coordination with PCW, so PCW. that's Philippine Commission on Women. So, we sometimes also get our resource speakers from them kasi meron silang roster of speakers. So, yun yung mga ini-invite namin for our capacity building activities. Oh, so for 2024, ano pa yung mga plano nyo sa GAD? For 2024, yun nga kasi last year we focused on mga arts, ganyan. So for 2024, we are thinking to go on the business side. So itatry natin magkaroon ng mga Bazaar? yun, pwede din yun, yes. Talagang Bazaar. bazaar. May interested, ano na po tayo for bazaar. So, we are thinking of encouraging women entrepreneurs. So, how they can start their own business or how they can sustain an existing business. Yung mga ganon, mga where they can invest, yung mga ganon, how they can manage their finances. Kasi, of course, lahat tayo kailangan ng pera. Importante ang pera, kahit kanino man. So, ano to? Open to sa public or within the NPC lang siya? So, of course, our activities are for NPC employees only. Although the public can get some ideas on our activities kung gusto nilang gawin sa sa sarili nilang community or sarili nilang organization. You can visit our website. Yes. May God Corner May God tayo Corner doon. website tayo. So, nakalagay doon lahat ng mga activities, di ba? So, they can yes. check Oo. the website. So, punta lang po kayo sa privacy.gov.ph. Tapos, hanapin nyo lang yung God Corner. Yes. Yon. Ah. So, Attorney Rashi, any message sa ating, since it's International Women's Month, any message to our women of all ages? Yes, because it's March, it's Women's Month. So, although I personally believe na dapat every day ang Women's Day. So, of course, ang message ko na lang sa lahat ng mga kababaihan ay first, to love themselves. Because pag hindi nila mahal yung sarili nila, hindi nila share sa buong mundo yung mga talents nila, abilities nila, at lahat ng pwede nilang i-contribute sa society. And importante din kasi for all women to be able to celebrate small wins, big wins, kahit ano pa man yan. Reward yourself for every achievement that you do, whether sa bahay, for example, natapos mo ang labada mo. So parang, Small wins yun. yes, I deserve a milk tea. Or Oo. pag nagawa mo yung task mo ahead of time, parang, order nga ako ng french fries. Yung something that will uplift your spirit and encourage you to do more. Kasi hindi natin alam, in one way or another, we are not just helping ourselves, but we are helping our families, our organizations, our neighbors, our friends. So, every woman should be celebrated. Should be appreciated for their strengths, for other contributions in society. And maraming nagagawa ang mga babae. We are created to be this kind, to share what we have sa lahat ng tao sa mundo. So, ayun. Happy Women's Month sa lahat. Wear your purple. Yes. And ayun, let's just appreciate and love ourselves. Yes. Okay, maraming salamat, Attorney Rashi. Nag-enjoy ako for our discussion when it comes to gender and gender development and Women's Month. And of course, for everyone, if you have any concerns, any question, you may send in your inquiries or any comments sa atin pong spotlight@privacy.gov.ph. And hope to see you soon sa ating next episode sa Privacy in the Spotlight.